Magandang umaga muli sa mga ginigiliw kong mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, pagpatuloy na natin. Ang paksa natin ngayon, husband and wife are one flesh. Sa Tagalog, ang mag-asawang lalaki at babae ay iisang katawan. Hindi na sila dalawa, kundi iisang katawan na lang. Okay? Pagpatuloy natin sa Genesis chapter 2 verse 24. Dito sa verse 23 na ang babae ay nilikhaan ng Diyos na galing sa tadyang ng lalaki. No? So, ang babae galing sa tadyang ng lalaki. Sa science na tinatawag ay cloning. Yun yung unang cloning na ginawa ng Diyos. No? So, tandaan niyo yun na ang babae galing sa lalaki, sa tadyang ng lalaki. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Diyos, ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So, iisang katawan na lang ang mag-asawa. No? Ang tawag diyan ay mystical body. No? Na merong merong mga misteryosong nangyayari sa mag-asawa kasi iisang katawan na lang yon. Pagpatuloy natin sa Matthew chapter 19 verse 6. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So, ang Diyos pinag-isa ang babae at lalaki kung sila'y mag-asawa na, no? At walang dapat na makapaghihiwalay sa kanilang dalawa sapagkat sila'y pinag-isa ng Diyos. Kaya nga yung ginagawang batas na diborsyo, yung gumawa ng batas na diborsyo, pinaghihiwalay kung ano yung pinag-isa ng Diyos. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 14. Kung ang mag-asawa ay isang katawan na lang, ang tanong, kung ang lalaki ay naniniwala kay Kristo Jesus o sumusunod kay Kristo Jesus, hindi naman naniniwala yung kanyang asawa, no, kay Kristo Jesus, ano ang turo ni Apostol Pablo? Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 14. For the unbelieving husband is made acceptable to God by being united to his wife. So, tanggap na rin ng Diyos ang asawa, lalaki, na kahit na hindi siya naniniwala sa Diyos, na kahit hindi siya naniniwala sa salita ni Kristo Jesus, no? Tanggap ng ating Panginoon Diyos yon. So, pagpatuloy natin, and the unbelieving wife is made acceptable to God by being united to her Christian husband. So, kung ang lalaki naniniwala kay Kristo Jesus o sumusunod kay Kristo Jesus, ngunit kung iyong asawa niyang babae ay hindi sumusunod kay Kristo Jesus, tanggap na rin ng Diyos yun. Bakit? Kasi yung mystery ng katawan ng mag-asawa, iisang katawan na lang yun. Okay? So, they are accepted by God. Pag nagkaganon kasi, sabi ng Apostol Pablo, if there were not so,
their children would be like pagan children. No? But as it is, they are acceptable to God. Okay? So yung mga anak, halimbawa, yung mga anak hindi rin naniniwala sa salita ni Kristo Jesus, hindi rin sumusunod sa salita ni Kristo Jesus. They are still acceptable. Bakit? Because of the mystical body na yung asawa na naniniwala kay Kristo Jesus, kahit pa man na ang lalaki ay hindi naniniwala at kanyang yung mga ibang anak niya ay hindi naniniwala kay Kristo Jesus, they are still acceptable in the eyes of God. Okay, yan yung mystical body. No, kahit na kayo yung nandito, ayaw naman sumasama yung husband mo o yung mga anak mo, they are still acceptable to God. Pero meron tayong responsibilidad doon. Pagpatuloy natin sa Ephesians chapter 5 verse 28. Gayon din naman, sabi ng Apostol Pablo, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ganon din, vice versa rin, na yung asawang babae, dapat niyang mahalin yung asawa niyang lalaki, no? Yung husband niya. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Kung hindi mahal ng lalaki yung kanyang asawa, automatic hindi niya mahal yung kanyang sarili. Bakit? Ano yung sarili? Yung katawan, the mystical body of the husband and wife. Iisang katawan yun. So, yun yung mga mystical body na nangyayari sa mag-asawa because they are one flesh, one body na sila. Hindi na sila dalawa. Okay? Ngayon, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, ang sabi ng Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? So yung mag-asawa, no, hindi na sila dalawa, kundi iisang katawan na lang. Ang tawag doon, sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? So yung mag-asawa ay templo ng Diyos yon. Iisang katawan sila. And they call that temple of God. Kasi yung katawan ni Kristo Jesus ay templo ng Diyos. Ngunit ang mag-asawa ay dahil sila'y iisang katawan, now called the temple of God, na kung saan naninirahan ang Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos kasi, yung salita, isa rin yung salita. Maliban doon sa Espiritu Santo. Okay? Pagpatuloy natin, paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Sino ang dahil sa batas na diborsyo, winawasak mo yung iisang katawan ng mag-asawa na tinatawag na templo. Kaya yung mga gumawa dito sa batas ng diborsyo, may kaparusahan manggagaling sa Diyos. Okay? Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So, yung isang katawan ng mag-asawa, they are called one flesh. They are called the temple of God, wherein kung saan yung Espiritu ng Diyos ay naninirahan doon. Okay? So, kung ganon, ang templo kasi ay it is a holy. So, ibig sabihin, ang mag-asawa, halimbawa, yung asawang babae ang naniniwala kay Kristo Jesus at siya yung sumusunod sa Kanya, then, gawin mo ang nararapat, meron kang responsibilidad
na akayin mo yung asawa mong lalaki at yung mga anak mo. Because the temple of God is holy. Because the temple of God wherein the Holy Spirit is living. Naninirahan dun. So, panyon, banal. No, sabi niya rito, sapagkat banal ang templo ng Diyos. Anong ibig sabihin ng banal? Yung unang-una ay naniniwala kay Kristo Jesus, sumusunod sa salita ni Kristo Jesus, no? At nabubuhay sa salita ni Kristo Jesus. Yun yung banal. So kung ikaw ikaw lang yung naniniwala kay Kristo Jesus at sumusunod kay Kristo Jesus, meron kang responsibilidad. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad na gawin natin banal ang templo ng Diyos. Sapagkat yung pamilya natin ay templo ng Diyos yan. Yung pamilya. So kaya nga, nandito ka, and then later on, ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Upang sa ganon ay malaman din ng mga hindi sumusunod o hindi naniniwala kay Kristo Jesus. Ngunit, bahagi ng inyong katawan. So meron tayong responsibilidad na gawin nating banal ang templo ng Diyos. Okay? So, kaya nga, kapag ang isang lalaki, hiniwalayan niya ang kanyang asawang babae at siya ay nag-asawa ng ibang babae, siya ay nagkasala ng pangangalo niya. Ganon din ang babae. No? Pag nahiwalay na siya at nag-asawa rin ng iba, sila ay nagkakasala ng pangangalo niya. Bakit? Kasi iisang katawan yun. The husband and wife are one flesh. They are one body. So, kaya gawin nating banal ang templo ng Diyos. Although na acceptable nga, sabi niya noon, no? Kahit na unbeliever yung husband mo, pero ikaw naman yung believer, still acceptable pa rin sa harapan ng Diyos sila. Okay? Kasama na yung mga anak mo. Ganun yun. Okay? They call that mystical body. Yun nakakonect ka doon sa katawan na yun. Okay? I hope naintindihan natin ito. No? Na sana meron tayong responsibilidad din na ipaalam sa kanila o ibahagi sa kanila yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos. No? Na hindi lang yung sila ay acceptable sa harapan ng Diyos, kundi ibahagi rin natin sa kanila ang katotohanan. Na sana'y ang katawan o templo ng Diyos ay banal sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. And God bless us all. Amen? Amen. Amen.